So, pakilala ka. Hi. Ayun. Hi, I'm Mark David Cerezo, and I am the winner of 2006 Hataw Hanep Hero. I'm the ultimate cosplayer last Hataw Hanep Hero. The ultimate cosplayer of Hataw Hanep Hero 2006. So you can see, ikaw ang bida. Nagsalita lang ako sa nito po. Nakasama ko sa vlog. Ano, group kami. Nagsasalita rin ako. Ano pala yun, ha? Ba? Sado. Basta ako ng headroom niya. Hi, I'm Mark David Cerezo, and I am the ultimate cosplayer of 2006 Hataw Hanep Hero. I had a Hanep Hero 2006. Hi, I'm Mark David Cerezo, and I am the ultimate cosplayer of Hataw Hanep Hero 2006. Okay. Sabi natin, Philippines sa kami. Gano'n katagal mo ginawa yung costume mo? Tsaka, sabihin mo sa amin kung ano yung costume. Ang costume ko po ay galing po, base po sa Lord of the Rings. Siya po si Morgul Lord. And ginawa ko po ito sa loob ng 2 linggo. Ano yung naisip mo? Bakit? Ano yung nag-inspire sa'yo para yung gamitin mo na costume? Mostly kasi, madalas po ako sumali sa mga Halloween contest before. Then, nagkaroon ng category na Halloween movie character. Then, naisip ko sana gawin ko na lang si Morgul Lord of the Rings para may iba naman, hindi naman siya horror. Then, hanggang sa dumating po yung araw na na-invite po ako na umattend ng Hataw Hanep Hero. Then, in-evolve ko siya na maging mech para kakaiba siya sa mga ibang cosplayer. Gano'n katagal ka naman sa cosplay? Nag-start po ako, actually po, ang first na study ko po is, ito po, yung Hataw Hanep Hero. First time ko pong sumali sa cosplay, then, luckily, yun po, nanalo po ako. So, first time mo talaga? Opo. So, ano yung pwede mong advice sa mga nag-nais yung maging cosplayer po out there? Sino yung pwede, anong advice pa kaya? Siguro sa mga nakakasama ko na sa mga cosplay, advice ko lang po, siguro maging natural, maging creative kayo. Kung ano man yung makita nyo lang gamit, hindi naman kailangan gumastos, pwede nyo naman po siya i-recycle. At yung mga costume ko yun, mostly siya recycle. How much yung nag-gastos mo sa kanya overall? From head to foot. Nag-start po ako siguro mga 1,100 something, then dumating na po yung araw ng ibang mga araw ng cosplay event. Yan, padagdag na lang po na padagdag. So, ano yung hawak mo ngayon yung belt? Tell us about this belt. Ito po yung belt ko. Ito yung lucky charm ko. So, kahit sa anong cosplay, lagi ko siyang dala. Ito yung replica ng World Heavyweight Championship ng WWE kasi mahilig po ako sa wrestling. Okay, so, ano yung masasabi mo na ang taas ng cosplay industry dito sa Pilipinas? Sa ngayon, nakikita ko, okay naman siya. Then nakikita ko yung mga kabataan din na iba sumasali. Willing sila, binibigay nila yung best nila. Basta may play lang nila yung gusto nilang role. Siguro okay naman po sila, magaling po. Sa tingin mo, competitive ba ang Philippines sa other countries na pwede ba natin ilaban ng mga cosplayers natin? Sa ngayon, sa mga pagiging creativity ng bawat cosplayer, pwede. Basta may tamang budget o kaya gamit, makakagawa sila. Ang mostly problema lang nila gamit. Saan sila kukuha ng gamit. Yun. Okay, sa mga ano naman, sa mga batang nahihiya na mag-cosplay, ano yung pwede mo advice sa atin? Siyempre, especially mga kids, yung gusto nilang pumasok din sa cosplay, pero baka sabihin nila, baka bata na ako, pagtawanan lang ako ng mga tao, gano'n. Kasi yung isipin ng mga bata. So, ano yung pwede natin advice sa kanila? Huwag kayong mahiya. Dito kasi makikita yung pagiging creative nyo. Hindi kayo kakantsawan ng tao. Pag nakitang maganda yung gawa nyo, o normal lang, pupurihin pa rin kayo. Magpapapicture sila sa inyo. Tatanong kung sino yung character na kinakarakter mo. Ganun. So, ano yung plans for the future for the cosplay? Ngayon, pinagpaplanohan ko pa kung susunod na gagawin si Optimus Prime ng Transformer para sa showing ng Transformer the movie. So, kailan mo ito balak na i-air? Balak ko sana bago mag-national competition sa April 1.
matapos ko na siya. Para siya yung mag-i-entry ka. Can you invite guys or people out there na gusto mag-cosplay? Kung ano yung advice as a whole, I mean, in general, ano yung pwede mong advice sa kanila? Invite mo sila sa cosplay kung gusto nila mag-cosplay. Guys, sino man yung sino man yung mga taong nahihiya, mga kabataan, gusto sumali sa mga cosplay event, attend kayo, tingnan nyo sa cosplay.ph o sa kung anumang cosplay website, nandun yung calendar of events, pwede kayong pumunta kung sa man lugar yun. Bigay niyo yung best nyo, gayahin niyo yung character na gusto nyo gayahin, then, malay nyo, maabot nyo rin yung narating ko ngayon. Para sa mga ano pwede natin advice sa mga magulang na para supportan nila yung cosplay. Kumbaga, syempre mga magulang iba dyan, hindi na naiintindihan yung cosplay. So, ano yung pwede i-advise na ikaw sa person na parang alam mo na supportado ka ng magulang mo sa ginagawa mo? Ano yung pwede mo sabihin sa kanila? Mga magulang. Maging creative lang. Sabihin niyo sa parents niyo na arts to. Ako, galing ako sa teatro. Sinasabi sa teatro na lahat ng ginagawa niyo, basta sa ngalan ng art yan. Igagalang yan ng mga tao. Hindi yung basura. Okay. So, last na lang yung tagline natin. Alam mo na yun. Lagi kayo nanonood ng Hero TV dahil sa Hero TV, kayo ang bida. Lagi kayong manood ng Hero TV dahil sa Hero TV, kayo ang bida. Last one. Yun lang ulit. Safety lang tayo. And go. Wait lang. Lagi kayong manood ng Hero TV dahil sa Hero TV, kayo ang bida. Lagi kayong manood ng Hero TV dahil sa Hero TV, kayo ang bida. Go. Hindi ka na lang. Wala ko lang yan. Diba? Intro pay. Ngayon, nasaksihan nyo ang kaginagilalas na interview kay Mark Cerezo dito sa ABS-CBN. Para sa mga taga-chatro, PM, papanood namin sa inyo mamaya pag-uwi namin. May masasabi ka ba, Mark? Salamat, guys. Salamat daw. Ako ang director ng napapanood nyo ngayon. Salamat nyo ako. Dapat.